Usapang eleksyon naman tayo sa kabila ng mga kontrobersya na pumapalibot sa ayuda para sa kapos ang kita program ng DSWD, binigyan pa rin ng go signal ng Commission on Elections na ituloy ang pagbibigay ng cash assistance nito at iba pang mga programa sa gitna ng campaign period para sa midterm elections ngayong taon. Ang buong detalye kukwento sa atin ni Charmaine Abong. Inaprubahan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang rekomendasyon ng Law Department na payagan ang distribusyon ng ayuda kahit nasa panahon ng kampanya para sa halalan sa Mayo 2025. Ngunit nilinaw na bawal ang anumang direktang partisipasyon ng mga kandidato o politiko sa pamamahagi ng tulong. Ayon sa COMELEC Memorandum, kabilang sa mga programang exempted sa spending ban ay ang ayuda sa Kapos ang Kita Program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Assistance to Persons with Disability and Senior Citizens, at Assistance to Individuals in Crisis Situations. Para sa AIX, inanunsyo na mula sa May 2 hanggang May 12, ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ay pansamantalang ititigil, maliban na lang sa mga karaniwang tulong tulad ng pagkain, transportasyon at medikal na suporta na para lamang sa mga kwalipikadong individual. Kailangang magsumite ang mga ahensya ng ulat sa Regional Election Director kaugnay sa distribusyon ng mga ayuda. Idiniin din sa memorandum na kahit binigyan ng exemption ang pamamahagi ng tulong, may karapatan pa rin ang COMELEC na magsagawa ng preliminary investigation kapag may reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. Ang hakbang na ito ay layong tiyakin na ang pamimigay ng ayuda ay para sa mga nangangailangan at hindi magagamit para sa pamumulitika sa darating na eleksyon. Ako si Charmaine Abong para sa Kwentong Politiko.